may extradition request daw si itong DOJ. Meron na naman panibagong pinag-uusapan na extradition request di umano ni Teves ay malapit na daw aprubahan. Putang ina. Nakakatawa talaga itong mga taga DOJ kasi unang-una sa lahat, pending pa yung request ni Teves para sa kanyang political asylum. Pucha, madideport na siya. Hindi pwede siyang madeport hanggat pending yung kanyang asylum request. Oy, Ans DDS ako. Thank you very much for becoming a member. You're amazing. Mabuhay ka. God bless you and more blessings sa'yo. Now, so etong extradition request, napakahirap nga daw. Pinaliwanag na yan sa atin ng mga abogado na napakahirap po ng extradition for Congressman Arnie Teves kasi nga his passport were canceled. So nakansila na yung kanyang passport, so mas mahirap ang extradition request sa kanya dahil technically floating siya. Wala siyang pagkakakilanlan dahil yung kanyang passport hindi na aktibo. So wala siyang may papakita whether siya ay Pilipino or Arabo o kung ano man. O kasi ito si Arabo yun, Arabo hook eh. O, pero ang sinasabi ng DOJ na naman dito, which is alam ko fake news na naman to. Bakit? Ang dami na nating basis na fake news na itong DOJ. Nung unang mga fake news nila sa kaso pa lang ng mga digamo, 99% na daw, masosolve na. Yung pangalawang fake news nila, tumakas daw yung mga akusado, yung mga pumarel, tumakas daw gamit yung chopper ni Teves. 6 daw yung sumakay dun sa chopper. 6 yung sumakay sa chopper. Samantalang yung chopper daw, 5 lang yung kayang isakay kasama na yung piloto. So, paano yun? Di sana bumagsak yung helicopter na yun kung sobra-sobra isakay. Di ba? Tapos isa pa, yung chartered plane, private jet daw ni Teves ay ang laman daw nun 14. Well, sabi naman ni Teves, yung kanyang eroplano, ang pwede lang daw ilaman 11. So yung 3, kandong? Di ba pwede yun, di ba? Na 14 daw sila na nagpapalipat-lipat ng bansa. O ano pa yung mga fake news na natin? Sabi nila, meron daw siyang nakita na video ng pag-uusap, messages na talagang si Arnie Teves yung kriminal. Wala naman siyang pinakita, di ba? Sabi niya meron daw video, wala namang pinakita. O ano pa yung mga fake news niya? Yung 10 daw na kanilang testigo, tinuturo daw si Congressman Teves, pero bigla yung 10 na yun nag-recant ng kanilang mga testimonya. Binabawi nila yung testimonya, wala daw sila sa scene of the crime at hindi daw si Teves hindi daw totoo yung kanilang sinabi na si Teves ang nag-utos sa kanila. Actually, dinideny nga nila na nandoon sila. So they are denying na sila yun namaril sa mga tao doon. So paano na? Napakadami. Aside from that, hindi lang po sa kaso na ito hindi lang sa kaso na ito nila Teves. Meron pa pala siyang isang fake news. Yung sinabi niya na bukas uuwi na, nagkagulo sa airport, pumunta lahat doon ng mga pulis. Hindi naman umuwi si Tapos yung isa pa niyang fake news na may uuwi na namin dito dahil nahuli na. May uuwi na dito, tapos biglang 3 weeks daw, 1 month. Ilang buwan na nakakalipas, hindi pa rin nakakauwi yung tao. So, sandamukal na mga katarantaduhang mga information yung binibitawan nitong DOJ, wala pa nagkatotoo. Eto, may binibitawan na naman sila na yung extradition request daw ay malapit na. So kung malapit na, bakit nyo pa sinasabi? Di ba? Di mas maganda? Oo. Ayun pa, tama, H. Liza, yung sinabi ni DOJ na yun daw anak ni Congressman Arnie Teves nagbabayad ng mga pulis sa Timor-Leste para protektahan yung kanyang ama. Yung pala kabaligtaran, pinakita natin dito yung video noong mismong Timor-Leste media na merong isang pulis na mataas ang ranggo dyan sa Timor-Leste na tinanggal nila sa trabaho or sinuspindi nila dahil iniimbestigahan nga itong
pangingikil niya sa anak ni Congressman Arnie Teves. So, napakaraming mga katarantaduang, kabubuang, kalokohan ng mga statement itong DOJ na to, at meron na naman silang bago ngayon na masasabi natin, kung na-interview lang natin si Topacio kagabi, kasi palagay ko yun din ang sinabi niya eh. Kasi so long as yung extradition na yan, hindi daw yan agad-agad maisasakatuparan. Una sa lahat, wala daw tayong extradition treaty sa bansa na yan. Pangalawa, meron pong asylum request si Arnie Teves. Hindi mo may extradite yung tao kung hindi pa nasasagot yung kanyang request for asylum. At kung sakaling yung kanyang request for asylum ma-decline, meron pa silang other way, which is magfa-file sila ng panibagong ng appeal, di ba? So bago mo ma-extradite yan, kailangan matapos muna lahat ng proseso nila doon internal bago nila i-adhere etong extradition request na ito. Yun yung pagkakaintindi natin. Oo, kasi hindi alam natin, hindi sila sumusunod sa protocol. O hindi ba, nung nakaraan nilaglag pa nila yung presidente ng Timor-Leste. Na galit yung presidente ng Timor-Leste dahil yung mga confidential information dapat daw hindi yan dinadivulge sa media. So, pinayagan ko na nga kayo na pumunta ron para makakuha ng picture, inilaglag nyo pa ako. So, kung makikita mo, medyo galit talaga or banas itong mga taga Timor-Leste dito sa mga opisyalis natin sa Pilipinas dahil yung mga opisyalis natin dito mas nauuna pang magpamedya kaysa magtrabaho eh. Sabi ni Weng, ang tanong boss, kung pauuwiin ng East Timor si Teves, ayun na nga, kaya nga meron siya kasing nire-request, bago nila yan pauwiin at i-deport, kailangan lahat ng mga legal filings niya sa bansa na yan, dapat madesisyonan, lahat dapat ma-decline. Then kung wala na siyang claim sa bansa na yan and he's an illegal alien already, pwede na siyang sigurong pauwiin. Yun yung natin, yun yung ating lang dyan, parang iniisip po. Kasi syempre may proseso, hindi pwede, kasi the fact na interview na naman tong mga to, ibig sabihin wala silang update. O kaya kesinodang magsinungaling sila, basta lang meron silang may update kasi pahiyang-pahiya na sila dyan eh. Tatanungin sila, sir, kamusta na? Anong balita kay Teves? Wala naman talaga silang balita, waiting lang naman talaga sila. So sinabi niya, malapit na ma-extradite, wait lang kayo. Kailan? Basta malapit na. Hindi nila kaya magbigay ng timeline eh. Kaya sila hindi nakakapagbigay ng timeline kasi nga alam nila na hindi na naman masusunod yung timeline na yun at alam nila na mahihirapan sila. O pakinggan nitong report na to. Inihayag ng Department of Justice na lusot na sa Ministry of Justice ng Timor-Leste ang extradition request ng Philippine government para kay dating Congressman Arnie Teves. Si Margot Gonzalez sa report. Hindi pa rin masabi ng DOJ kung kailan mapapauwi ng Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves. Diba? Hindi masabi kung kailan mapapauwi. O ba't kayo nagbibigay ng update? Wala naman pala kayong update. O kaya sila nagbibigay ng update mga bossing kasi nga wala silang update. Ibig sabihin wala silang magawa. Kung wala naman pala kayong magawa, bakit pa kayo nagbibigay ng update? Wala naman palang update. Na nahaharap sa patong-patong na mga kaso dahil sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Romualdo Gamot ng iba pa noong March 4, 2023. Pero ayon kay DOJ spokesperson Asik Miko Clavano, lusot na sa Ministry of Justice ng Timor-Leste ang extradition request ng Philippine government para kay Teves. Sa ngayon, hinihintay na lang nila na makapasa sa Court of Appeals ng Timor ang extradition ni Teves. Well, preparations are on the way, Ma'am Nina, for the return of former Congressman Teves to the Philippines. Hinihintay pa rin po natin ang desisyon ng Court of Appeals doon sa Timor-Leste dahil po pinasa na ng Ministry of Justice ang ating request sa Court of Appeals. Yung proseso po kasi dyan, dadaan po muna sa initial screening ng Ministry of Justice. Nanon nyo naman talaga yun. No doubt, i-final nyo naman talaga. Pero wala pang update yan kasi unang-una nga sa lahat, they have to resolve yung mga petitions ni Teves mismo bilang isang tao na tumatakbo sa kanyang sariling bansa dahil sa politika, dahil kaya nga siya nagso-seek or he's seeking political asylum is because
biktima nga siya ng bad politics dito sa Pilipinas. So kailangan ma-resolve muna lahat ng mga ano na yun, petitions na yun, ni pleadings na yun ni Congressman Arnie Teves bago puntahan niyang extradition request ninyo. Hindi pwedeng uunahin yung extradition ninyo. Kung nauna yung kanyang request, they have to adhere to that first. So it means yung inyong unang final na extradition, in place yun hanggang ngayon wala pang update. Kaya siguro pag tinatanong kayo, hindi nyo alam kung anong isasagot nyo kasi nakakahiya. Na napahiya kayo dyan si Timor-Leste, akala ninyo yung Timor-Leste kaya nyong brasuhin. Ayan ngayon. So pinapaintindi nyo sa tao na wag kayong madaliin. Yung extradition request natin. At sa ngayon, pasado na po at finorward at in-endorse na yung ating extradition request sa Court of Appeals. Pero kung kailan lalabas ang desisyon ng CA sa request ng Philippine government, hindi pa yan masabi ng DOJ. Ayon kay Clavano, wala silang magagawa kundi ang maghintay sa direksyon ng gobyerno doon. Sa kabila nito ay umaasa ang ehensya. So in short, wag nyo na muna siyang tanungin tungkol kay Congressman Arnie Teves. Okay? Kasi wala silang control. Ibig sabihin, pahiya sila. Na akala nila itong mga taga dyan sa Timor-Leste ay kayang-kaya nilang brasuhin. So this time, umaamin na sila in their yung twist ng kanilang istorya is nandoon na, okay na, wait na lang tayo. Hindi naman namin pwedeng puwersahin yan. It meaning to say, wag nyo na muna silang tanungin. Kasi wala naman talaga silang alam as to when or is it even possible for Congressman Arnie Teves to be home as soon as possible para pagharapin niya yung mga kasong isinampa sa kanya. Yun yun. So ang haba-haba ng sinabi niya, simple lang naman yung sagot. Wala pa po kaming update. Wala pa po. Simula nung nakaraan hanggang ngayon wala pa kaming update. So wait lang tayo. Yun lang naman yung isasagot pero ang dami pang sinabi. Kasi ganito yan. Naipasa na po natin sa ganito at umandar na po sa ganito at ganyan. So ngayon po ay ganito, ganyan. Ay, hindi po natin hawak ang Timor-Leste. May proseso po sila doon. Kaya po hindi pa natin masasabi kung kailan. Hindi ba? Kasi simple, wala po kaming update. Wala pa. Lahat ng mga namin nandoon na. Nag-aantay na lang kami kung i-approve ng bansang yan yung ating extradition because again, hindi naman natin kolonya, hindi naman natin hawak sister company itong Timor-Leste. So tali ang mga kamay natin. Let's just hope and pray na as soon as possible matutukan na nila itong ating mga fina-file applications for extradition or deportation. And then, anuhin natin yan. Saka namin kayo bigyan ng So wala siyang update. Pinahaba lang niya yung usapan para sa media mileage. Na sa susunod na mga linggo ay lalabas na ang desisyon ng korte. So kailangan lang muna natin maghintay at maging patient sa desisyon ng Court of Appeals dahil hindi naman natin teritoryo yan. No? So we will just have to... Meaning to say, walang update. Attorney, ano pong update to sa kaso ni Teves? Wala pa. Wala pa. Actually, waiting pa tayo. Hindi naman tayo humihinto sa pag-follow up sa kanilang government tungkol dito sa ating mga in-apply. Pero wala pa tayong sagot na natatanggap. And we cannot even force them to do yung gusto nating mangyari kasi syempre, Timor-Leste is an independent country so meron silang mga processes, policies doon. And hindi tayo saklaw noon, hindi natin saklaw yung kanilang hindi natin jurisdiction ng Timor-Leste. So, tali ang kamay natin. So, as of now, wala po tayong update. As to when tayo magtatagumpay dito sa paghuli kay Arnie Teves, I just need your patience. All I need is just a little patience. Sabi niya. So yun lang naman yung sagot, pinahaba-haba mo pa. Sayang yung makeup mo, no? Sayang yung makeup. Abide and comply with the direction and the decision of the Court of Appeals. Pero po, ang timeline ho natin dyan is within the next few weeks
we hope to receive already a decision from the Court of Appeals of Timor-Leste. Ilan yung few weeks? How long is a few weeks? Like 10,000 weeks? Oo, how long is a few? Kasi when you say a couple, dalawa. So when you say a few, it's open. So what? Few means 10,000 weeks, 100,000 weeks.